701. Nang makita na ang lakas ni Lance ay tumaas ng husto, hindi sa lahat ng mid-innate, ang dalawang Divine Constable ay parehong nahulaan na ang 46 na prinsipe ay dapat na may isang uri ng relasyon kay Lance. Lance, hinahanap mo ang kamatayan. Ang kapitan ng Diyos na nalampasan ang likas, nang makitang inatake siya ni Lance, bagaman malakas, hindi siya inilagay sa kanyang mga mata, ang kanyang palad ay humampas, at isang hindi nakikitang puwersa ang biglang dumurog kay Lance. Wow! Ang sable at espada ni Lance ay nagkapira-piraso, sadyang hindi matiis. Ito ay sa loob ng inaasahan ni Lance, pagkatapos ng lahat, siya ay likas lamang at ang kabilang partido ay isang Diyos tagahuli na higit sa likas. Lance, itigil mo na ang paglaban at sundan mo ako pabalik. Pagkasabi nito, dumating ang Godcatcher na iyon sa harap ni Lance. Tumakas si Lance gamit ang Ghost Will Duel, ngunit sa susunod na sandali, naabutan na naman siya ng Godcatcher na iyon. Alam ni Lance na hindi niya maiiwasan ang dalawang Godcatcher, at kahit na ayaw niyang lumaban ngayon, natatakot ako na wala siyang pagpipilian. Dahil dito, muling umatake si Lance na nakataas ang palad. Bang! Natamba si Lance sa lupa sa pamamagitan ng isang suntok. Sa susunod na segundo, bago pa makapag-react si Lance, nahawakan na siya ng Godcatcher na iyon at hindi na nakatiis si Lance. Sa sandaling iyon, nakita ng mga mata ni Lance ang katotohanan na si Talia ay mabilis na lumalapit sa isa pang Godcatcher, at ang isa pang Godcatcher ay tila nasisiraan ng bait. Hindi. Sigaw ni Lance. Puff! Sa ilalim mismo ng ilong ni Lance, pinatay ni Talia ang Diyos Kapitan na iyon sa isang hiwa. Narinig ng Godcatcher na nakahawak kay Lance ang dagindong ni Lance at lumingon din ang kanyang ulo upang tingnan ang isa pang Godcatcher, at sa tinging ito, ang kanyang mukha ay puti sa takot, at biglang, ang kanyang partner, ang isa pang Godcatcher, ay namatay. Nang ang Godcatcher na ito na nakahawak kay Lance ay natigilan, ang maikling talim ni Talia ay umabot muli sa likod ng kanyang ulo. Puff! Pinatay ni Talia ang Godcatcher na ito na nakahawak muli kay Lance sa isang laslas, at tumalsik ang dugo sa buong Lance. Ang buong katawan ni Lance ay natigilan doon. Oh my God, blink yourself, dalawang Godcaptors na nalampasan ang likas ay patay na. Talia, ikaw. Nang tumingin si Lance kay Talia, inalis niya ang kanyang maikling talam, na parang hindi siya nagulat. Si Talia lang ang nagsabi, Wind Lightning, you're welcome. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Talia at lumipad papunta sa tuktok ng barko. Natulala si Lance habang nakatingin sa katawan ng dalawang God Constable sa pinangyarihan. Kahit na pinatay sila ng God Constable, ito ang ritmo ng katapusan. Gayunpaman, sa ikalawang pag-iisip, pati ang prinsipe ay pinatay. Ano pa ba ang manghuhuli? Ang mga manghuhuli ay ikinumpara sa mga prinsipe, dapat ay ang pagkakakilanlan ng prinsipe na may mas marangal. Ang dalawang Godcatcher na ito ay napakadaling patayin ni Talia, tiyak na nasa maagang yugto sila ng Unity Realm, at katulad din ng mga taong namatay noon, nakabilang sa mas mahinang maagang yugto ng Unity Realm. Ngunit ano man ang mangyari, makapangyarihan si Talia, at hindi niya alam kung anong pambihirang mamamatay na sandata ang taglay niya. Huminga ng malalim si Lance, hindi rin alam kung nakita ng ibang dayuhang estudyante sa barko, Godcatch Death, if this is no by the North Empire, Nili Steel how to mix, Talia is also sa harap ng pinakamahinang maagang Unity Realm na ito ay may lakas sa pakikipaglaban, kung ang isang mas malakas na Unity Realm, si Talia ay walang kapantay. Wala ring masyadong pakialam si Lance, dahil patay na siya, pagkatapos ay nagluksa. Umakyat si Lance at kinaladkad ang dalawang Godcatcher sa isang sulok, buhay pa ang utak ng dalawang Godcatcher. Ang mga mata ay gumagalaw pa rin at nakatingin kay Lance. Ang isa sa mga Divine Constable ay humiwalay at nagsabi, Lance, maglakas loob kang makipagtulungan sa iba at patayin ang mga opisyal ng korte ng North Empire, ikaw. Agad na umakyat si Lance at idiniin ang kanyang kamay sa kanyang bungo. Sinabi ni Lance, hindi mo ako masisisi, kayo ang darating para arestuhin ako, sa katunayan, hindi ko man lang pinatay ang 46 na prinsipe.
Gayunpaman, narinig ko lang na sinabi ninyo na ang ika-46 na prince promised the 42nd prince to kill me halfway. Mukhang hindi maganda ang 46th prince kaya masarap talaga mamatay, or else mahihirapan ako sa journey na ito papuntang Star Ocean Academy. Ang sarap talagang mamatay. Pumunta na rin kayo at samahan siya. Tinapos ni Lance ang pagsuso ng isa at tumingin sa isa pa. Hindi man makagalaw ang isa, takot na takot ang mga mata nito sa kanila. Ang mga ekspertong ito nalampas sa katutubo, kahit naputulin ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga utak ay mabubuhay pa rin sa loob lamang ng mahigit 5 minuto, kaya medyo masakit na panoorin ang kanilang sarili na pinapatay, mas mabuting mamatay ng sabay-sabay. Muling idiniin ni Lance ang kanyang palad sa ulo ng isa pang god capture, sinipsip siya ng malinis. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Sa ngayon, naramdaman ni Lance na sisubog ang kanyang kaluluwa. Alam ni Lance na hindi na siya makakasipsip, talagang sisubog siya o magiging paralisado kapag sumisipsip pa siya. Hinayaan ni Lance na sumipa ang bangkay ng Godcatcher sa dagat, pagkatapos ay umupo sa pwesto at pinagsama ang espiritong sinipsip niya. Makalipas ang halos 1 oras, ganap na pinagsama ni Lance ang mental energy ng dalawang Godcatcher. Ang kaluluwa ni Lance ay nakaramdam ng paglaya at pagkatapos, isang biglaang sublimation ng kanyang kaluluwa, na sinundan ng paglikha ng maraming mga insight. Biglang tumama si Lance sa kaharian ng innate perfection. Gayunpaman, naramdaman din ni Lance na mayroong isang layer ng pelikula sa innate great perfection realm, at nagtaka kung ano ang nangyayari. Tanungin si Talia mamaya, mas may karanasan siyang maabot muna ang innate great perfection. Phew! Motherfucker! Nitong mga ilang araw, nagmula talaga ako from mid-innate, all the way up to innate great completion. This is other people, at least 30 years of struggle 30 taon ng pakikibaka ng ibang tao, natapos ito ni Lance nang wala pang 3 araw, at ang puso ni Lance ay napaka-relax at makinis. Kung magpapatuloy ito, hindi alam ni Lance kung hanggang saan siya aakyat. Siyempre, sa pagkakataong ito, si Lance ay nagawang pumailanglang ng ganito, hindi ito walang kaugnayan kay Talia, ito ay itinuturing na si Lance ay ipinagkatiwala sa kanya na maging isang pagpapala. Si Talia ay isang taong may napakalaking pagkakataon, na kung saan sitang naglakas loob si Lance na tukuyin sa kanyang nakaraang buhay, kung hindi, paano niya mapapatay ang pinakamahinang Unity Realm powerhouse. Ang mga taong nalampasan ng likas, kahit na sila ang pinakamahina sa Unity Realm, sila ay makalangit sa harap ng likas na kaharian ni Lance. Lahat sa kanila ay hindi alam kung paano ito ginawa ni Talia, maghintay at tanungin din siya. Siyempre, malamang na hindi niya sasabihin ang totoo. Sa sandaling iyon, lumipad pababa si Talia mula sa tuktok ng barko. Wind Lightning, congratulations! Nakalusot ka sa innate great perfection. Naisip ko na inabot ako ng higit sa 1 taon bago ako makalusot mula late innate hanggang innate great perfection. Napakabilis na ng hindi makajos, ngunit sa iyo ngayon ay ikaw na. Napakabagal ko talaga. Tumingin si Talia kay Lance na may ngiti na puno ng demonyong intensyon sa kanyang mga mata, isang ngiti na naramdaman ng mga ordinaryong tao kapag nakita nila ito. Talia, hindi mo kailangang baguhin ang iyong direksyon para sarkasmo ako. Sabi ni Lance. Sinabi ni Talia, Wind Lightning, kung makakabalik pa tayo sa orihinal na mundo, dapat sumali ka sa Devil Sect natin dahil masyado kang qualified, hahaha. 702. Talia, tumigil ka sa, o pag-isipan ito, kung ang bagay na ito sa pagpatay natin sa Godcatcher ay babalik sa North Empire, tapos na tayong dalawa. Ano North Empire, wala akong pakialam. Ngumuso si Talia. Sinabi ni Lance, dahil hindi mo ito inilagay sa iyong mga mata, hindi ibig sabihin na maaari mong labanan ang iba, napakaraming tao sa barko ngayon lang, sigurado ka bang walang nakakita sa iyo? Mga internasyonal na estudyante mula sa ibang bansa okay lang, nakikita naming mga internasyonal na estudyante ng North Empire, kung babalik kami sa aming bansa mamaya, tapos na kami, patayin ang Godcatcher, laban ito sa North Empire. Sinabi ni Talia, kung gayon, patayin ang lahat ng mga internasyonal na estudyante ng North Empire. Hindi,
Hindi nila tayo ginising, masyadong masama ang pumatay ng mga tao ng ganoon. Pagkatapos ay gumamit ng isang nakakaakit na pamamaraan upang makalimutan nila ang lahat ng nangyari sa oras na ito. This can be there? Then you go and mesmerize them? My mesmerization technique probably can't compare to yours. Nagulat si Talia at nagtanong, Wind Lightning, alam mo rin ang mesmerism. Naku, wala na ba akong kakayahan sa Wind Lightning? Siya nga pala, may tanong ako sa iyo, kakabreak ko lang sa innate perfection realm, pero parang nahawakan ko ang lamad sa realm na ito, anong nangyayari? Hindi man lang senyales na naabot mo na ang ikalawang antas ng innate great perfection. Ano ang ibig sabihin nito? Ang agwat sa lakas sa pagitan ng bawat larangan ng martial cultivation ay naging napakalaki kaya natural lang na magkakaroon ng ilang natatanging stratification. Sa madaling salita, kailangan mong tumawid ng 4 na layer upang katuntong sa celestial perfection realm. Ikaw, muling hinahawakan ang pangalawang layer ng innate great perfection ngayon, at kapag naabot mo na ang peak ng 4th layer, hindi ka malalayo sa celestial unity realm. Halimbawa, nasa tuktok na ako ng ika-4 na level ng innate great perfection. Isang hakbang na lang ako mula sa unity realm, nakatumbas ng paghakbang ko ng kalahating paa sa unity realm, kaya naman kaya kung pumatay ng malalakas na tao sa unity realm. Ngunit sa kasamaang palad, gamit ang heavenly devil technique ko. Ang tanging kapangyarihan ng unity realm na napatay ko ay ang mga nasa una at ikalawang antas ng early unity realm. Ang mga lumalagpas sa ikatlong antas ng early unity realm ay hindi talaga makakapantay sa akin. Naiintindihan, sa itaas ng innate great perfection, ang bawat maliit na kaharian ay nahahati sa 4 pang layer. Oo, ang unang layer, ang pangalawang layer, ang ikatlong layer, at ang summit. Kaya, lahat sila ay nasa parehong antas din ng likas na kadakilaan, ngunit ang lakas ng mga nasa iba't ibang antas ay ibang-iba. Ang unang antas ng ang innate great perfection ay talagang mas mababa sa pangalawang antas. Well, mukhang ang kailangan ko lang gawin ay masira ang lamad na ito at ako ay magiging pangalawang antas ng innate great perfection. Sinabi ni Talia, Wind Lightning, ang iyong God-Sokong Great Law ay talagang makapangyarihan, hindi lamang nagbibigay daan sa iyong mabilis na makapasok sa innate great perfection realm, ngunit halos dumaan din sa ikalawang layer ng great perfection. Sa ikalawang antas, makumplito mo ang halos ikatlong bahagi ng likas na mahusay na kaharian ng pagiging perpekto. Nagawa mong gumawa ng isang hindi karaniwan na pamamaraan sa iyong sarili, na karapat-dapat na maging numero 1 pinakabata sa mundo na nagustuhan ko noon, hahaha. Sinabi ni Lance, Talia, huwag kang masyadong mag-isip ng mabuti, kailangan mong pag-isipan ito, lahat ng taong sinisipsip ko ay malakas sa kabila ng innate unity realm, kung ako ay sumisipsip sa innate realm, ilan sa tingin mo ba kailangan kong sumipsip para makalusot sa isang kaharian? 20-30. Kaya hindi ito kasing karaniwan gaya ng iniisip mo. Isn't that enough? Ako ay matututo, ako ang magiging pinakamalakas na tao sa mundong ito, ako ang mangingibabaw sa mundong ito, ako ay magtatatag ng magic culto sa mundong ito, hahaha. Tang! Si Lance Damon ay pawis na pawis. Master, ano ang sinasabi mo? Anong magic culto? Biglang lumabas si Leslie mula sa sulok ng barko. Si Leslie ay nalilito na, parang ang kanyang amo at si Lance ay pamilyar sa isa't isa, paano sila nagkakilala? Guru, akala ko ba sinabi mo na nawalan ka na ng alaala, posible bang si Lance ay isang taong kilala mo bago ka nawalan ng memorya? Tanong ni Leslie. Kumunat ang noo ni Talia, Leslie, hindi ka dapat magtanong tungkol sa aking mga gawain. Sinabi ni Lance, Leslie, pakinggan mo siya at huwag kang masyadong magsisisi, kung hindi, pagsisisihan ka niya. Oh! Tumango si Leslie. Alam ni Lance na sa personalidad ni Talia, kung binasag ni Leslie ang kaserola at tinanong ang lahat, at naiinip siya hanggang mamatay, baka patayin na lang niya ito.
Kilalang kilala ni Lance ang bruhang ito sa kanyang nakaraang buhay, kaya paano tatanggapin ng Wind Lightning sa kanyang nakaraang buhay ang gayong mangkukulam, kahit na tinanggap ito ni Lance, hindi ito tatanggapin ng kanyang amo, mula noong sinaunang panahon ay hindi maaaring maging mabuti at masama. Naghiwalay. Kung noon pa man, hinding-hindi maniniwala si Lance hanggang kamatayan na kakausapin niya si Talia dito ngayon, na isa ring kaaway at kaibigan. Isa-isang pinuntahan ni Talia ang mga dayuhang estudyante ng North Empire, hinihiling sa kanila na kalimutan ang nangyari ngayon, nakita man nila ito o hindi. Para naman sa mga dayuhang estudyante mula sa ibang imperyo, hindi na sila kailangang pansinin, kahit na nakita nila sila, hindi nila malalaman kung ano ang nangyari, lalong hindi pumunta sa North Empire para ipakalat ang balita. Ang barko ay unti-unting umalis sa saklaw ng katubigan ng North Empire, at pagkaraan ng ilang araw, dumating ito sa daungan ng isang bansang tinatawag na Changliu Country, at ang Changliu Country ay nakabuo din ng 10 internasyonal na estudyante, lahat ng 10 ay maaga. Katutubo. Itong Changliu Country ay isa ring maliit na bansa, katulad ng Glazed Country. Sa ganitong paraan, lumipas ang isang buwan sa isang kisap mata, at dumating ang barko sa isang napakalayo na isla. Ang islang ito ay itinuturing na malaki, mas malaki kaysa sa Marshall Island, at walang ibang mga isla sa paligid ng islang ito. Sa madaling salita, ito ay isang lugar na mukhang hiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Ito ang Star Ocean Academy. Tingnan ni Lance ang maraming mga gusali na may iba't ibang anyo sa Star Ocean Academy, at sa kanyang puso, lihim niyang iniisip na naabot na niya ang unang antas ng innate great perfection, at tila wala itong much point for him to come to this Star Ocean Academy. Ang Star Ocean Academy ay isang lugar para linangin ang mga likas na eksperto sa realm. Naabot na ni Lance ang unang antas ng innate great perfection, wala nang dapat linangin. Gayunpaman, dahil nandito na siya, dito na lang muna tayo tumambay. Itatago muna ni Lance ang kanyang kaharian sa Mid-Innate Realm, huwag magmadali, upang ipaalam sa mga tao at gumawa ng anumang mga pahiwatig. Pagkatapos makapasok sa Star Ocean Academy, tingnan natin kung ang lugar na ito ay may anumang pagsasanay o anumang pagkakataon. Bumaba ang lahat sa barko at pumila sa pangkat ng iyong sariling bansa. Isang malakas na lalaki ang lumipad at sumigaw sa karamihan. Lahat ng mga dayuhang estudyante mula sa bawat bansa ng Yellow Empire ay nakasandal sa likod ni Lance, tila mas ligtas ang pakiramdam na malapit sa kanya, dahil sa sandaling ang lahat ay nakarating sa pampang, naramdaman nila ang isang senyales ng panganib na pumupuno sa hangin, ngunit ginawa itong malinaw, kaya ang mga dayuhang estudyante mula sa bawat bansa ay malapit sa isang grupo. Sinabi ng malakas na lalaki, ilabas ang iyong mga token ng internasyonal na estudyante para sa pag-verify. Nilinggan ni Lance ang kanyang ulo upang makita na si Talia ay nakatayong mag-isa, hindi nakatayo kasama ng mga internasyonal na estudyante ng North Empire. 703. Ang malakas na lalaking iyon ay isa-isang nag-verify ng mga token, at sa wakas ay naglakad patungo kay Talia at nagtanong, nasaan ang sa iyo? Nahulog. Nahulog. Oo, aksidenteng nahulog sa karagatan, pwede kitang ibalik para kunin kung gusto mo. Sa anong bansa ka nanggaling? Ito ay uri ng North Empire. Ang malakas na lalaking iyon ay tumingin sa mga dayuhang estudyante ng North Empire, 9 lang sila, kasama si Talia, eksaktong 10 lang, kaya naniwala siya sa mga salita ni Talia. Okay, I believe you this time. Pero medyo mataas ang martial arts realm mo, ang peak level ng innate great perfection, anong ginagawa mo sa sobrang taas na level, bakit sa Star Ocean Academy ka pa pupunta? Itinuro ni Talia si Lance, napakataas din ng kaharian niya, bakit pinapayagan pa siyang sumama? Ang malakas na lalaking iyon ay tumingin, at sigurado, itinago ni Lance ang kanyang kaharian sa kalagitnaan ng katutubo, at ang kanyang tunay na kaharian ay ang unang antas ng katutubong dakilang kaperpekto. Pumunta ka rito. Kinawian ng malakas na lalaking iyon ang kanyang kamay kay Lance. Si Lance ay medyo walang magawa, ngunit ang katotohanan na ang isang malakas na tao ng Unity Realm ay nakikita ang kanyang nakatagong kaharian sa isang sulyap ay nangangahulugan na siya ay medyo malakas. Ano ang iyong pangalan? Lance.
You're at the first level of innate perfection, bakit nandito ka pa sa Star Ocean Academy kung ganoon kataas ang level mo? Ano? May rule ba ang Star Ocean Academy na hindi pwedeng dumating ang mga innate? Ikaw ay napakalakas na kaharian, masisira nito ang balanse dito, lahat ng iba ay nasa early to mid innate stages, ang galing mo, paano mo hahayaang makisalamuha ang iba? Kayo ay nasa larangang ito, kung ito ay sinuman, kailangan nilang isaalang-alang ang pag-alis. Kung ganoon, ha? Ngumiti si Lance. So babalik na tayo. Tanong ni Lance. Ang malakas na lalaki na iyon ay nag-alinlangan sandali at sinabing, kung gayon, paanong ito, maranasan mo muna ang buhay ng pagsasanay sa Star Ocean Academy, at pagkatapos ng ilang buwan, pag-uusapan natin ang lahat. Mabuti. Walang pakialam na tumango si Lance sa kanyang ulo. Bumalik si Lance sa linya ng mga internasyonal na estudyante ng North Empire, at lumakad din si Talia hanggang sa dulo, ang kanyang buong katawan ay puno ng mahinang poster. Ang malakas na lalaking iyon ay sumigaw, international students, ang kani-kanilang imperyo ay nagpadala sa inyo dito upang mag-aral, at hindi kayo papayagan ng aming Star Ocean Academy na pumunta ng walang kabuluhan, simula ngayon, lahat kayo ay mga internasyonal na estudyante ng Star Ocean Academy. Isang internasyonal na estudyante ang nagtanong, nasaan ang mga silid-aralan at dormitoryo? Tumawa ang malakas na lalaking iyon, classroom. What's this stuff? We don't have it at Star Ocean Academy. Paano ang dormitoryo? Dorms. Naku, hindi mag-aayos ng dormitoryo ang academy para sa iyo. Itong buong Star Ocean Academy, pwede kang manirahan kung saan mo gusto, kung hindi ka malakas, wala kang dormitoryo na matitirhan, mahahanap mo lang. A random bush to sleep in? Only when you are strong will you have dormitory to live in, that's going to rob someone else. At ano ang kailangan para maging malakas? Tanong ng isang estudyante. Pumunta sa dagat, alam mo ba kung bakit pinili ng Star Ocean Academy natin ang lugar na ito? Dahil, ang dagat na ito ay may napakalakas na mga sea beast, maaari kang lumusong sa dagat para makipagduel sa mga sea beast. Siyempre, ito ay masyadong mapanganib. Kaya't nakahuli kami ng ilang hayop sa dagat. Bawat tao, isang beses sa isang buwan, ay dapat magsagawa ng tunggalian, alinman sa mga hayop sa dagat o sa iba pang mga dayuhang estudyante. Kung mamatay ka sa tunggalian, bibigyan ka namin ng makapal na libing, kung mamatay ka sa private duel, itutuloy namin, kaya lahat, kung titingnan mo ang sinumang magalit sa hinaharap, hindi ka dapat lumaban sa isang pribadong tunggalian o patas na tunggalian, at maaari ka pang bigyan ng makapal na libing kung mamatay ka. Nga pala, private dueling, kung walang sitwasyong nagbabanta sa buhay, wala kaming pakialam, ibig sabihin, ang mahihina ay maaaring talunin. Anumang oras sa Star Sea Academy? Tanong ng isa pang internasyonal na estudyante, paano ang problema sa pagkain? Ano? Problema sa pagkain? Naku, wala kaming ganitong problema sa Shanghai Academy, ang problema sa pagkain, syempre, ay nalutas sa pamamagitan ng aming sarili. Maaari ko lang ipaalala sa iyo, sa pangkalahatan, ang mga internasyonal na estudyante sa unang bahagi ng likas na yugto ay maaari lamang kumain. Raw. Mabigat ang ating humid atmosphere, mahirap mag-apoy, kaya dapat may methane stove tayo, pero wala masyadong ganito sa Star Ocean Academy, kaya wag mo nang isipin mga bagong dayuhang estudyante. Mas mabuting maghanda kang kumain ng hilaw sa loob ng 8 hanggang 10 taon. Maliban sa dalawang iyon, syempre, wala na akong masasabi pa sa mga taong katulad nila. Ang mga mata ng malakas na lalaki ay tumingin kay Lance at Talia. Si Lance at Talia ay napakalakas sa pagdating nila kaya hindi sila epektibo laban sa lahat ng pagbati ng mga bagong dating. Tanong ng isang babaeng international student, Senior, may mangyayari ba sa atin girls? Hahaha, again, we don't care if you don't die in a private duel, so, you girls, you better grow some skills, or no one can guarantee na hindi kayo mapapahiya. Pero, pwede rin naman. Sumali sa Star Ocean Academy Women's Organization, marahil maaari kang masilungan.
Sige, wala akong sasabihing hindi kailangan, pinili ninyo ang Star Ocean Academy, kung kaya ninyong protektahan ang inyong sarili, kung maaari ninyong bawasan ang paghihirap ng inyong sarili dito, ang lahat ay nakasalalay sa ang iyong talento, at ang bilis ng iyong paglaki. Napatingin ang lahat sa malakas na lalaki. Sige, international students, happy studying at Star Ocean Academy, you're now officially international students, aalis muna ako. Nakailang hakbang ang malakas na lalaking iyon at biglang tumalikod at ngumiti, tama, nakalimutan kong ipaalala. Kayong mga lalaki, nararamdaman ba ninyo na may mapanganib na amoy na naglalabas mula sa hangin? Tumango naman ang lahat. Yan kasi, sa ngayon maraming mga mata sa paligid na nag-i-inject sa'yo, kung ako sa'yo, pagkaalis ko, tumakbo ka agad sa Misty Forest sa Northeast, kung hindi, alam mo na, lalo na iyong mga magagandang babaeng dayuhang estudyante. Ikaw. Alam mo, iyong mga dayuhang estudyante na pumunta dito noon, hindi maiiwasang dumanas sila ng maraming hindi makatao na pang-aabuso noong una silang dumating, kaya ngayong malakas na sila, kayong mga bago, tiyak na abusuhin din sila para balansehin ang kanilang minds. Sige, alis na ako. Good luck sa inyo. Kung may gustong makipag-duel, maaari kayong pumunta sa Heavenly Star Pavilion at hanapin ako, ang pangalan ko ay Wanderlust. Pagkatapos sabihin iyon, agad na lumipad ang malakas na lalaking iyon kasama ng walang kapantay na bilis, isang bilis na minsang nakita ni Lance na nakadisplay si Senior Fred Jean sa Marshall Island. Lahat ng mga dayuhang estudyante, agad na tumakbo sa hilagang silangan, sumulong sa maulap na kagubatan upang magtago. Siyempre, walang pakialam sina Lance at Talia. Ang iba pang mga internasyonal na estudyante mula sa North Empire ay lahat ay tumingin kay Lance, na parang gusto nilang tanungin si Lance kung tatakbo sila. Sinabi ni Lance, tumakbo ka, hindi kita paprotektahan. Ang ilang mga internasyonal na estudyante mula sa North Empire ay nabigo, pagkatapos ay hinayla palabas at tumakbo patungo sa Misty Forest. Bakit hindi mo sila protektahan? Tanong ni Talia. Ang layunin nila ng pagpunta Star Ocean Academy ay upang maging mas malakas, pinoprotektahan ko sila, paano pa sila malakas? Kung gusto nilang maging malakas, kailangan nilang tanggapin ang mga patakaran dito. Tumingin si Lance kay Leslie, na nakatayo sa likuran Talia, at sinabing, bakit hindi ka tumakbo? Gusto mo rin bang protektahan ka ni Talia? Kung gayon, ano ang silbi ng pagpunta mo sa Star Ocean Academy? 704. Malungkot na tumingin si Leslie kay Lance, paano kung hindi ko maprotektahan ang sarili ko at madungisan, ayoko. Bahala ka, kung ayaw mong madungisan, kailangan mong kayanin, kung hindi bakit pumunta dito. Kung wala kang kakayahan, karapat-dapat kang madungisan. Sabi ni Lance. Nakikiusap si Leslie kay Talia. Walang awa na tinanguan ni Talia ang kanyang ulo, tama na, Leslie, huwag ka nang tumakbo. Ako. Tinapakan ni Leslie ang kanyang paa at mabilis na tumakbo patungo sa Misty Forest. Sumigaw si Lance, Leslie, alang-alang sa pagkakakilala sa isa't isa, bigyan kita ng regalo. Ibinato ni Lance sa kanya ang isang babaeng maskara ng balat ng tao, na sobrang pangit, ngunit natatakot ako na ang figure ni Leslie, na may ang kanyang sobrang pangit na hitsura, ay magpapahawak sa ilang mga tao, kaya ang pinakamasamang sitwasyon ay ang pagtakpan ang kanyang mukha. Kung ano ang gagawin, depende sa kanyang kapalaran. Sa oras na ito, maraming tao mula sa iba't ibang panig ang sumugod, ang mga taong ito ay parang mga bandido, lahat sila ay mga dayuhang estudyante, ang iba ay ilang taon na ang nakalipas, ang iba ay 10 taon na ang nakalipas, at kahit 20 taon na ang nakalipas. Ang mga dumating 20 taon na ang nakalipas grabe pa rin ang pinaghalong, ang ganitong talento ay malamang na magiging ganito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nagtakbuhan ang lahat, at sinundan sila ng mga nagmamadaling bumaba, hinabol sila sa hamog na kagubatan. Hindi ko alam kung ano ang gusto nilang gawin kapag naabutan sila, marahil, para lang abusuhin ang mga bagong dating, bilang isang paraan upang balansehin out ang kanilang mistreated psychology, o, kung mayroong isang maganda, upang magkaroon ng kaunting kasiyahan.
Bumantong hininga si Lance, Shanghai Academy ito ay nabubuhay upang pilitin ang mga maliliwanag at may kintab na dayuhang estudyante, na maging mga bandido. Tingnan mo, ano ang pagkakaiba ng grupong ito ng mga tao at mga bandido, hahaha. Sinabi ni Talia, ito ay medyo kawili-wili, sa saradong isla na ito, kung hindi ka lalago, kailangan mong apihin ng lahat dito, maaari talagang pasiglahin ang potensyal ng bawat internasyonal na estudyante na gustong tumalikod at maging malakas. Tumango si Lance, buti na lang, nakalusot ako sa innate great perfection bago ako pumunta rito, kung hindi, sa mid-innate realm ko, kailangan kong magsimula sa hilaw na pagkain pagdating ko dito, hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, ngunit tinukso lang ni Lance ang kanyang sarili, kahit na si Lance ay nasa mid-innate pa, sa kanyang lakas, hindi siya makikipaghalo ng masama, pagkatapos ng lahat, natalo na niya ang innate perfection noong siya ay nasa mid-innate, syempre, ito ay nasa saligan ng pakikipaglaban hanggang sa kamatayan. At ngayon, ang innate great perfection ni Lance ay ganap na nakapaglakad sa tabing dagat dito, at ang malakas na lalaking iyon na si Long Tianya ay kasasabi pa lang na napakalakas nila kaya ang pagpunta dito ay lumalabag sa mga patakaran. Sa sandaling ito, pinalibutan ng grupo ng mga tao sina Lance at Talia. Yoho! Ang lahat ay naghihingalo na tumakbo sa Misty Forest, kayong dalawa ay nasa baba. Isang innate perfection na lalaki ang tumingin kina Lance at Talia at sinabi, itong innate perfection na lalaking ito ay tila pinuno ng grupong ito ng mga tao. Head, this new international student chick is so pretty. Sabi ng isa sa kanila. Itinago ni Lance ang kanyang kaharian noon, kaya ngayon ay tila siya ay mid-innate, habang si Talia, ay hindi itinago ang kanyang kaharian, ngunit ang mga mas mahina sa kanya ay hindi man lang matukoy ang kanyang kaharian, kaya madali siyang tretuhin. Bilang isang taong may lubhang mahinang lakas. Ang likas na perpektong lalaking iyon ay tumingin kay Talia, dinilaan ang kanyang mga labi at sinabing, ang ganda, parang sa unang pagkakataon na nakakita ako ng napakagandang dayuhang estudyante sa loob ng maraming taon, thirst, mahusay. Head, anong kalokohan, ibalik mo yan sa samahan natin. Oo, ulo, hayaan mo siyang maging asawa ng iyong organisasyon. Ang likas na perpektong lalaki ay tumingin kay Talia at sinabi, Beauty, naniniwala ako na ngayon lang sinabi sa iyo ni Long Tianya kung anong klaseng lugar itong Star Ocean Academy, pagkatapos, umalis ka, huwag mo akong pilitin, bumalik ka. Sa organisasyong kasama ko, paprotektahan kita, paano? Kung hindi, sa iyong kagandahan, natatakot ako na hindi mabilang na mga internasyonal na estudyante ang makapagpapalakas sa iyo. Walang pakialam na sinabi ni Talia, naghahanap ng kamatayan. Yoho! Ang baguhan ay sobrang toggy. Bang! Sinampal ni Talia ang likas na lalaking iyon at lumipad palayo, ang kanyang sternum ay pumutok. Si Lance, bilang isang manggagamot, ay nakita kaagad na ang lalaking ito, naganap at lubos na walang silbi, ay napakawalang awa, si Talia ay napakalupit, si Lance ay nabigla nang makita ito. Talia, napakalupit mo. Buti naman at hindi ko siya napatay, wind lightning, let's go our own way. Tumalikod si Talia at lumipad palayo. Nakita ni Lance na wala siyang intensyon na manatili sa kanya, at sa ilang kadahilanan, ang kanyang puso ay medyo nawala. Naaalala na noong unang panahon sa mundong iyon, ibinigay niya ang lahat para habulin ang kanyang sarili, ngunit ngayon, hindi siya malamig. Hindi rin mainit, ito ay nagparamdam kay Lance na medyo nawawala sa loob. Nako, ano ba itong iniisip ko, nabigo ko siya sa nakaraan, at nagkabalikan na kami, naliligaw pa ba ako na dumating siya sa mundong ito at tinatrato pa rin ako tulad ng dati. Marahil ang lahat ay minsan na. Lance umiling, gayon pa man, siya ay isa ring mangkukulam, walang awa, at lahat ay hindi nababagay, ito ay walang iba kundi isang malakas na kaibahan sa pagitan ng bago at pagkatapos, at isang malaking pagkakaiba sa puso. Umakyat si Lance at tumingin sa lalaking lumpo at sinabing, kamusta ka? Ang baldado na likas na perpektong lalaking iyon ay hindi na makapagsalita, hindi na siya medyo baldado, ang kanyang buong katawan ay mga meridian ay nabasag, walang pagmamalabas, maliban sa kanyang pusong tumitibok pa rin, lahat ng iba ay wala ng silbi.
Napakalupit talaga ng kamay ni Talia siguro itong lalaking ito, pinagsisihan niya ang bituka niya, kung makakapili siya, natatakot siya na mas gugustuhin niyang kumain ng tae sa loob ng 1 taon kaysa makipagkulitin ulit kay Talia, bagamat hindi siya nakapatay sa kanya, ngunit ano ang pagkakaiba ng pagpatay sa kanya? Sayang, sa unang pagkakataon, gagawa ako ng hakbang para iligtas ka. Hindi makayanan ni Lance na makitang nahihirapan ang lalaki sa lupa, hindi naging madali para sa lahat na pumunta rito para mag-aral, kahit saang bansa sila nanggaling. Agad na nagsagawa ng healing technique si Lance upang iligtas ang likas at matagumpay na internasyonal na estudyanteng ito sa mismong lugar. Isang grupo ng mga tao ang nakapalibot sa paligid, ang mga taong ito ay nasa ilalim ng lahat ng dayuhang estudyanteng ito, mayroong malakas at mahina, malakas na late innate, mahina maagang innate. Tumagal ng humigit kumulang 40 minuto, at si Lance ay sa wakas ay nasa 80% antas ng pagliligtas sa lalaking ito. Sorry. Hanggang dito lang ako makakaligtas sa'yo, yung bruhang yun kanina lang, yung sampal na binigay niya sa'yo may kasama din sa lugar ng pagkalason, at napakasamang lason, hindi ako magaling sa ganyan. Sabi ni Lance. Salamat. No need to thank you, mabait din ako noong unang araw na dumating ako para mag-aral sa ibang bansa, natatakot ako na hindi na ako magiging mabait sa pangalawang pagkakataon na makaranas ako ng ganitong bagay. Sabi ni Lance. Napakalakas mo sa unang araw mo dito sa pag-aaral sa ibang bansa. Napatulala ang grupo ng mga tao, anong klaseng tao ito, anong klaseng bully ang papasok niya para manatili sa paaralan pagkatapos ng pagiging malakas. Oh, wala akong gustong ipaliwanag sa iyo. Sabi ni Lance. Umakyat ang likas na perpektong lalaki at abala sa pagsasabing, Senior, ang pangalan ko ay Anrod, isa akong dayuhang estudyante mula sa Snow Moon Country, salamat sa pagligtas mo lang sa akin, salamat. 705. Sige, huwag kang magalang. Senior, pumunta ka sa samahan ko para maghapunan, dapat hindi ka pamilyar sa kahit ano sa unang araw mo sa Star Ocean Academy, lalo na kung may makakainan, pumunta ka sa organisasyon ko at ibibili kita ng hapunan. That foreign student tinawag na sabi ni Andrew. Naisip ito ni Lance, mabuti, hindi pa rin siya pamilyar sa Star Ocean Academy, walang mga restaurant, walang mga hotel, walang wala. Pagkatapos ay humantong ang paraan. Oo. Senior please. Dinala si Lance sa isang maliit na gusali, ang maliit na gusaling ito ay may 4 na palapag. Senior, ito ang organisasyon ko, may kabuoang 18 tao sa aking organisasyon, orihinal na narinig ko ngayon na mayroong isang grupo ng mga bagong internasyonal na estudyante na gustong pumunta sa pantalan upang abusuhin ang mga bagong estudyante, ngunit sayang. Napabuntong hininga. Tanong ni Lance, Andrew, gaano ka nakatagal dito? 30 taon. Ang tagal niyan. Oo. 30 taon na ang nakalilipas, ako ay isang maagang likas na internasyonal na mag-aaral tulad ng mga bagong internasyonal na mag-aaral, at sa 30 taon na ito, ako ay lumalaki dito sa likas na pagiging perpekto, at pinaplano kong, kapag naabot ko ang likas na pagiging perpekto, umalis dito. At umuwi na. Sa loob ng 30 taon na ito, hindi ka man lang umaalis sa Star Ocean Academy. Hindi. Wala akong pamilya o impluensya sa aking bayan, sa tingin ko ay higit sa 50 taong gulang na ako ngayon, naabot ko lang ang likas na pagiging perpekto sa edad na ito, ang aking talento ay nakap na, tiyak na walang masyadong puwang para sa pag-unlad sa buhay na ito, humanap tayo ng magandang impluensyang masasandalan sa pag-uwi, at pagkatapos ay mag-asawa at magkaanak. Senior, namumukod tangi ang iyong talento, ngayon ka lang dumating, napakalakas mo sa gayong kabataan. Age, your future is bound to be completely different from ours, I really envy you. Sabi ni Andrew na may inggit sa mga mata. Sinabi ni Lance, ang lahat ba ng iba pang likas na pagiging perpekto ay mga internasyonal na mag-aaral sa Star Ocean Academy ay katulad mo. 40 o 50. Natawa si Andrew, paano ba yan? I'm here because I lack the strongman gene, but that doesn't mean na lahat ng international student ay kulang dito ah. For example,
I know someone who is a prince of the Windy Cloud Empire, napakalakas ng kanyang ama, at mayroon siyang malakas na gene ng tao na dumadaloy sa kanyang katawan, wala pang 30 taong gulang na siya ngayon, at isa na siyang likas na tagumpay. Kaya, depende rin ito sa kapalaran, mga taong may malakas na gene, pinagsama. Na may mga pagkakataon, mabilis na lumampas doon. Tanging ang mga taong tulad ko, na kulang sa malakas na mga gene at may kaunting pagkakataon, ang nakarating sa innate perfection pagkatapos lamang ng 30 taon. Oh, then tell me about Star Ocean Academy, talagang napakaraming henyo dito. Siyempre, ang mga makakapunta dito ay pawang mga imperial talents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Walang itinago si Lance at sinabing, innate great perfection. Senior, narinig ko na ang kaharian ng innate great perfection ay nahahati sa 4 pang level, ilang level ka na? Unang layer. Wow! Senior, napakabata mo pa para maabot ang unang level ng innate perfection, nakakamangha ka talaga, hindi lang yan, pati iyong healing technique ay napakalakas. Tumingin si Lance kay Andrew at patuloy na nagsasabi ng mga bagay para sambahin siya, na medyo naiinip si Lance. Itong si Andrew, bagamat siya ay higit sa 50 taong gulang, marahil ay maaga niyang nabasag ang likas na kaharian, kaya siya ay mukhang bata pa sa labas, tulad ng isang ordinaryong tao na 28 o 29 na taong gulang. Ang Andrew na ito ay nakarating sa Star Ocean Academy. Tiyak na bago ang edad na 24 upang makapasok sa katutubo, sa sandaling makapasok siya sa katutubo, ang kanyang pisikal na pag-asa sa buhay ay tataas din ng kapansin-pansing, mas mababa ang nagsabing mabubuhay siya sa halos 140 taong gulang, nakatumbas ng 2 beses ang pag-asa sa buhay ng isang ordinaryong tao. Kaya, si Andrew ay nasa edad 50 at mukhang bata pa sa labas, babalik na siya ngayon para magpakasal at magkaanak, na tama lang. Siyempre, hindi banggitin si Lance. Nasira ni Lance ang likas sa edad na 19, na nangangahulugan na si Lance ay magmumukhang mas bata sa oras na siya ay 50. Higit pa rito, kung si Lance ay muling pumasok sa Celestial Realm, pagkatapos ay masisira muli ang limitasyon ng kanyang buhay at mabubuhay siya ng hindi bababa sa 180 taon, na nangangahulugang kahit na umabot sa 100 taong gulang si Lance, magmumukha pa rin siyang bata sa hitsura. Sino ang ayaw maging bata, sino ang ayaw mabuhay ng mas matagal, kaya bawat martial arts practitioner, na hinahabol ang ultimate sa martial arts, ay hinahabol din ang ultimate sa buhay. Ngunit sa kasamaang palad, ang landas ng martial daw ay hindi isang bagay na maaaring makamit sa pamamagitan ng pagsusumikap, tulad nitong si Andrew, naabot lamang niya ang likas na pagiging perpekto sa kanyang mga 50, na nangangahulugan na ang kanyang kasunod na potensyal ay napakaliit, ang kanyang talento ay halos pareho, at may maliit na pagkakataon para sa kanya na umakyat sa ikalawang kalahati ng kanyang buhay, at ang limitasyon ng kanyang pag-asa sa buhay ay nasa humigit kumulang 140. Kung si Lance ay hindi lamang nakalusot sa Unity Realm, ngunit nagawang sumulong muli, lampas sa Unity Realm, pagkatapos ay 140 taon nang maglaon, nang muling nakilala ng naghihingalong si Andrew, si Lance ay parang bata pa, ngunit papasok na siya sa kabaong, sa mga oras na iyon, hindi ko alam kung gaano sila kapanglaw sa loob, marahil sila ay mananaghoy. Na ang agwat sa pagitan ng mga tao ay napakalaki. Siyempre, marahil ang talento ni Lance ay nalimitahan pagkatapos niyang maabot ang Unity Realm, isang bagay na masasabi, ngunit naabot ni Lance ang innate great perfection ngayon sa edad na 20, ang hinaharap ay lubhang nagkakahalaga ng pag-asa. Senior, utos agad ako at may ipagluluto ka. Sabi ni Andrew. Buti naman, halos gutom na. Okay, I'll tell you more about the people and events of Star Ocean Academy kapag kumain na tayo. Tumango si Lance, at agad na pinuntahan ni Andrew ang mga lalaking iyon. Bilis, kunin ang pinakamasarap na pagkain at lutuin ito, gusto kong imbitahan si Senior Lance sa hapunan. Okay, Chief. Mabilis na inilabas ang ilang ulam na medyo sira na. Di ba sabi mo gusto mo akong libangin? Bakit konti lang ang ulam at puro isda at iba pa? Lance said that this Andrew wasn't sincere enough. Senior Lance,
I'm already the highest standard la, you know, those weak international students, ang hirap kumain ng lutong pagkain. Oh, sige, maupo ka at kumain ng sabay, at sabihin mo sa akin ang tungkol sa Star Ocean Academy. Ang aming Star Ocean Academy, ang nakapalibot na tubig ay puno ng maraming malalakas na hayop sa dagat, at kung walang barko, imposibleng umalis, kaya ito ay isang saradong lugar. Bawat isa sa amin na mga estudyanteng internasyonal, mula nang pumasok kami sa Star Ocean Academy, dapat ayusin ang isang tunggalian para sa ating sarili isang beses sa isang buwan. Ang tunggalian ay maaaring kasama ng isang tao o isang hayop sa dagat, sa platform ng tunggalian, mamatay ka man o siya ay mamatay. Sa makatuwid, ang platform ng tunggalian ay bangungot ng bawat internasyonal na mag-aaral, syempre, tumutukoy sa ang mga hindi ganoon kalakas ang lakas at talento. Nagtanong si Lance, pareho ba ang lakas ng mga dual sea beast? Syempre pareho lang, pwedeng piliin ng Star Ocean Academy kung anong klase ng sea beast ang gusto nilang duel para sa kapakanan ng buhay ng bawat estudyante, pwede kitang dalhin sa dueling stage mamaya at maiintindihan mo. Nagkataon na dalawa sa kanila ang nasa ilalim ko, at dumating na ang petsa para sa tunggalian ngayong buwan. 706. Tumango si Lance at nagtanong, bawat buwan, dapat may duel ang lahat. Oo, kahit isang beses. Syempre, may mga makapangyarihang tao, nagagawa nila ito ng maraming beses, at kung wala man lang, ipapadala siya ng Star Ocean Academy sa kagubatan ng Pangangaso upang mapatay bilang biktima ng yung mga makapangyarihang tao na nanghuhuli. Yung kayang magduel ng maraming beses sa isang buwan, yun lang ang mga taong may mahusay na talento at lakas, karamihan sa kanila ay isang beses sa isang buwan. Nagtanong muli si Lance, kung gayon, paano ang organisasyon ng Star Ocean Academy? Mga organisasyon, ha? Sa Star Ocean Academy, sino mang umabot sa likas na pagiging perpekto ay maaaring bumuo ng isang organisasyon, tulad ng sa akin, na tinatawag na Andrews Organization. How unoriginal. Hehe. Pagkatapos mag-set up ng isang organisasyon, maaari kang malayang mag-recruit ng mga tao, iyong mga internasyonal na estudyante na pre-innate, mid and late innate, lonely, walang mapupuntahan, kumakain ng huling pagkain at nag-aalala tungkol sa susunod, ngunit nag-aalala din tungkol sa buwan ng tunggalian, hindi alam kung mamamatay sila sa yugto ng tunggalian, kaya pipiliin nilang lahat na sumali sa ilang organisasyon. Pagkatapos sumali sa organisasyon, kahit papaano ang pinakamalakas na tao sa organisasyon ay magbibigay sa kanila ng ilang gabay upang matagumpay silang makapasa the duel every month. Syempre, kahit ganon, may mga dayuhang estudyante pa rin na aksidenteng namamatay sa dueling stage every month. Oh, ito ay medyo malupit, hindi nakakagulat na ang North Empire Royal Family, ayaw nilang magpadala ng mga prinsipe na may kaunting talento, tanging ang mga prinsipe na ang talento ay nakapasa sa pagsubok ang maaaring dumating. Oo, dito, hindi mahalaga kung anong uri ka ng prinsipe, kailangan mo pa ring pumunta sa yugto ng dueling bawat buwan. Gayunpaman, ang isang prinsipe na kinakailangang nagtataglay ng malakas na mga djinn ay hindi natin maikukumpara. Nga pala, iyong North Empire, mayroon kang napakalakas na prinsipe dito. Oo, gaano kalakas? Skipper ang pangalan niya, 29 years old, kaka-rating lang niya sa innate perfection kanina, nagtatag siya ng Momoland. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, makakapagtatag ng organisasyon ang makakarating sa innate perfection, at ang makakarating sa innate perfection makakapagtatag ng isang bayan. Ang prinsipe na iyon ng Imperyong North, nagtatag siya ng sariling bayan, na may maraming eksperto sa kanyang kamay, at dahil sa kanyang pagiging prinsipe, maraming mga dayuhang estudyante na nagmula rin sa North Empire ang sumama sa kanya. Senior Lance, ikaw maaari ring pumunta at magtatag ng sariling bayan, at hayaan mo akong sumama sa iyo. Say it again. Mukhang wala sa mood si Lance. Gusto lang ngayon ni Lance na makahanap ng isang bagay na mapagsasanayan upang mabilis niyang masira ang pangalawang layer ng innate great perfection.
Sa orihinal noong isang buwan, nahawakan na niya ang pangalawang layer ng lamad na ito, ngunit sa kasamaang palad, masyadong minamaliit ni Lance ang hirap ng innate realm, at sa loob ng isang buwan, araw-araw siyang naglilinang ng husto sa barko, ngunit hindi siya makalusot sa pangalawang layer. Pagkatapos kumain, sinabi ni Andrew, "Senior Lance, dalawa sa mga tauhan ko ang pupunta ngayon sa duel platform, gusto mo bang sumama sa kanila?" Mabuti. Sinundan ni Lance si Andrew at ang kanyang dalawang tauhan patungo sa platform ng tunggalian. Pagdating niya sa platform ng duling, nagulat si Lance. Orihinal na naisip ni Lance na ang platform ng duling ay nasa lupa, isang mesa. Ngunit sa katunayan, ito ay nasa ilalim ng lupa, at mayroong 12 ng mga platform sa lupa, bawat isa ay medyo nahahati. At sino mang gustong makipagduel ay tumalon mula sa lupa, at pagkatapos ay pakakawalan ng hayop sa dagat upang labanan siya, at bawat isa ay mabubuhay o mamamatay. Tinawag ni Andrew ang dalawa niyang tauhan. "Ko-PC, iminumungkahi ko na piliin mo ang isa na mas maaasahan laban sa mga hayop sa dagat ng lobo ng tubig," sabi ni Andrew. "Well, thanks Chief." Mukhang kinakabahan ang katabi niyang si Ko-PC. Tinapik ni Andrew ang balikat niya para ay comfort siya at sinabing, "Okay lang, cheer up, you." Talagang papasa ito sa dulang stage ngayong Enero. Tumango si Ko-PC pero kinakabahan pa rin, this day of the month ang pinaka-stressful. Mabilis na tumalon si Ko-PC sa ika-24 na yugto ng dulang, at makalipas ang ilang segundo, sumugod ang isang sea beast na medyo kamukha ng lobo, isang water wolf sea beast na may haba na 3 metro at nakakatakot ang hitsura. Sinabi ni Anrod, "Senior Lance, ang mga hayop sa dagat na ito, tulad nating mga tao, mas malalim ang kanilang paglilinang, mas malaki ang kanilang sukat, sigla, at lakas sa pakikipaglaban. Ito ay halos katumbas ng gitnang yugto ng katutubo. Siyempre, maaari lamang nating hatulan ito batay sa momentum nito, mahirap para sa Go-PC mismo na husgahan ito ng tumpak, at kung magkamali siya, malaki ang posibilidad na mamatay siya sa duel stage, kaya pinili ko itong Water Wolf para sa kanya. Let's wish him well through the dueling stage today." Oh! Tumango si Lance. Alam din ni Lance ang tungkol sa paglinang ng mga hayop, hindi pa banggitin, sa Martial Academy, sa New Student Competition, si Lance at maraming bagong estudyante ay pumunta sa 1,000-foot Demon Cave sa Top 100 Final. Upang manghuli at pumatay ng mga demonyong ahas, at sa oras na iyon, ang mga demonyong ahas na iyon, na may kasing daming sungay sa kanilang mga ulo gaya ng mayroon sila, ay nagpahiwatig ng ilang grado ng mga demonyong ahas. Great Devil Snake at matagumpay na nakapasok sa Top 100 Freshman Competition. Ngayon na iniisip ko ito, ang pang-apat na baitang demonyong ahas ay napakahina. Sa sandaling ito, sa ika-24 na yugto ng dulang, nakikipaglaban si Go-PC sa Water Wolf Sea Beast na iyon. Swoosh swoosh. Kumakaway ang espada sa kamay ni Ko-PC, airtight, na para bang natatakot siya sa tubig na lobo na sumusugod. Nakakakilabot ang 3 metrong katawan ng Water Wolf. Sumigaw si Andrew, "Go for it, Ko-PC." Naghiyawan din ang ibang mga tauhan ni Andrew. Hindi umimik si Lance habang pinapanood niya si Go-PC. Itong si Go-PC ay halatang masyadong kinakabahan. Hindi siya inatake ng husto ng Water Wolf, ngunit ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, at kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo siya. Oo naman, wala pang 1 minuto, ang hita ni Ko-PC ay marahas na napunit ng isang piraso ng laman ng mga kuko ng lobo ng tubig. "Ah!" Sigaw ni Ko-PC, ganap na wala sa kontrol. "Ko-PC, huminahon ka? Naririnig mo ba ako? Huminahon ka." Ang lobo ng tubig na ito ay isang katamtamang ika-9 na baitang na lobo ng tubig. Kung hindi ka huminahon, matatapos ka, mahahanap nito ang iyong tagumpay at papatayin ka sa isang iglap. Sigaw ni Andrew. Pero, may napunit na laman si Ko-PC sa kanyang hita, at isa lang ang nasa isip niya, tapos na, hindi na siya makakalagpas sa dulang stage ngayong buwan. Masyadong kinakabahan si Ko-PC, kaya paano pa kaya matatalo ng taong may mental breakdown ang isang sea beast na kapareho niya ng level. Hu! Ah! Poof! Clack!
Kinagat ng Waterwolf ang braso ni Kopisi sa isang iglap at kinain ito. Si Andrew at ang iba ay nakaupo sa lupa sa kalungkutan. Sinabi ni Lance, hindi pa huli ang lahat para iligtas siya. Hindi may iligtas ng platform ng tunggalian ang sinuman. Kung pupunta ka sa platform ng tunggalian, mamatay ka man o mabubuhay siya. Kung hindi, lahat ng pupunta sa platform ng tunggalian ay iisipin na may magliligtas kapag natalo, kaya paano pa they stimulate their potential to save themselves. Tsaka wala nang silbi si Kopisi, kaya kahit isave niya ito, hindi siya magiging masyadong malakas sa hinaharap. Sa harap ng mga mata ng lahat, ang ulo ni Kopisi ay kinagat ng lobo ng tubig. Bumukas ang labasan sa gilid ng platform ng tunggalian at lumakad ang lobo ng tubig habang nasa bibig ang bangkay, naiwan ang dagwang plataporma ng tunggalian. 707. Nakahinga rin ng maluwag si Lance, hindi nakakagulat na ang bawat internasyonal na estudyante ay takot na takot sa platform ng tunggalian na ito. Ang mga araw na pumupunta sila sa platform ng tunggalian buwan-buwan ay ang pinakamasakit at pinakamahirap na araw. Tumingin si Andrew sa katabi niyang babae at sinabing, Linda, humanda ka, iminumungkahi kung piliin mo ang hayop na pirata. Good. Puno rin ng kaba ang babae na si Linda. Linda, huwag kang kabahan, basta seryosohin mo, napakataas ng tsansa na manalo, itong pirata beast nakita mo na ang pagiging agresibo nito, basta seryosohin mo, siguradong walang magiging problema. Payo ni Andrew. Hindi nagtagal, tumalon si Linda sa yugto ng tunggalian at marahas na nakipaglaban sa pirata na hayop. Gaya ng inaasahan, inilabas ni Linda ang kanyang buong puso upang gamutin ito, at dahil nakita na niya ang pagiging agresibo ng Pirate Beast noon, natalo niya ang Pirate Beast sa kaunting paggamit ng kanyang utak at pinatay ang Pirate Beast. Yay! Tuwang-tuwa ang makinis na si Linda na natapos na sa wakas ang mahirap na panahon sa buwang ito. Sinabi ni Lance, gusto ko ring subukan ang yugto ng duling, sigurado akong kailangan kong pumunta sa yugto ng duling isang beses sa isang buwan mula ngayon. Sinabi ni Andrew, gusto mo bang makipagduel sa isang hayop sa dagat, o sa isang tao? Kung ito ay isang tunggalian sa isang hayop sa dagat, kailangan mo lamang pumunta doon at gawin ang pagpaparehistro. Kung ito ay isang tunggalian sa isang tao, ito ay isang medyo mas komplikado, kailangan mong pumunta sa Heavenly Star Pavilion para mahanap ang Senior Wanderer na iyon. Siyempre may kasamang Sea Beast. Mabilis na nagpunta si Lance upang gawin ang pagpaparehistro. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa yugto ng duling nang dating siya sa Star Ocean Academy. Pangalan: Lance. Kara-rating ko lang sa Star Ocean Academy ngayon, at first time ko rin sa dulang stage. Ikaw pala, nabalitaan ko na sa grupo ng mga international students na kara-rating lang ngayon, may dalawang napakalakas na estudyante, dapat isa ka sa kanila. Oo. Anong antas ng Sea Beast ang pipiliin mo para sa tunggalian? Ang panuntunan ng ating Star Ocean Academy ay hindi natin mapipili ang mas mahina, tanging ang mas malakas, o ang may katulad na momentum. Naisip ni Lance sa kanyang sarili, nasa unang antas na siya ngayon ng innate great perfection realm, at hindi niya alam kung ano ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ngayon. Saglit na nag-isip si Lance at sinabing, kung gayon, pipili ako ng isang, panglabing-isang baitang medium sea beast. Ano? Gusto mong pumili ng panglabing-isang baitang medium sea beast? Kailangan mong pag-isipan itong mabuti, isang pang-11 na grade medium sea beast, ang lakas nito ay katumbas ng isang tao sa ikatlong antas ng innate great perfection, ikaw ba? Sure. If you're sure, once you're on the dueling stage, there's no room for regret, it's either you or it. Sinabi ni Lance, tiyak. Okay. 11 uri ng katamtamang sea beast na dumuwelo, pakipili kung anong uri. Tiningnan ni Lance ang larawan at direktang pinili ang una. White Armored Sea Lion. It's a sea beast with great defense. Sigurado ka ba? Itong White Armored Sea Lion, simula nang nahuli ito, hindi pa lumalaban, ipinapayo ko sa iyo na pumili ng iba, pagkatapos ng lahat, ang iyong sariling kaharian. Ay ang unang antas pa lamang ng innate great perfection, tumalon ka na sa duel ng mas malakas, at pagkatapos ay pipili ng isang mahirap, ikaw ay magiging dahado.
Binata, huwag masyadong mapagmataas, nakita ko na rin maraming dayuhang estudyante ang namamatay dito dahil sa pagmamayabang. Og. Tumingin si Lance sa lalaking nasa harapan niya na namamahala sa pagpaparehistro, ang kanyang hitsura ay nasa 30s, ngunit tinawag siyang Batang Lance, kakaiba ang pakiramdam, na para bang siya ay napakatanda na. Sa katunayan, ang lalaking ito ay talagang hindi bata, nasa edad na 80, ngunit ang katotohanang napanatili pa rin niya ang gayong batang hitsura ay isang patunay ng kanyang talento at lakas. I've decided, I'll choose this one. Kinagat ni Lance ang kanyang ngipin. Mamatay tayo. Hindi na rin siya pinigilan ng rehistradong strongman na iyon, manhid na siya at hindi alam kung ilang henyo na ang nakita niyang bumagsak dito. Humanda, sa loob ng 5 minuto, dulang platform #1. Mabuti. Tumango si Lance. Ang no. Isang dulang platform ay agad na nagsimulang maghanda, marami sa mga internasyonal na estudyante sa eksena, nang makita ang no. Isang platform na nagsimula, ay namangha, no. Isang dulang platform ay nagsisimula, ito ay isang taong may likas na pagkumpleto na gustong makipagduel sa isang hayop sa dagat. Thirst. Itong intermediate level na duel na ito, siguradong hindi makaligtaan ito, tiyak na nakaka-excite. Haha, ang number 1 dulang platform is activated not very often, bihira itong makasagasa ngayon, I can't miss it, I have to have a good look at how an innate great perfectionist is going to duel. Biglang nagtipon ng maraming tao sa no. Isang dulang platform. Ang number 1 dulang stage ay pangunahing ginamit ng pinakamalakas sa innate great perfection, dahil ang number 1 dulang stage ay ang pinakamalaki, at ang mga sibist na nakaakyat sa number 1 dulang stage ay nasa itaas man lang. Ika-10 baitang, pati na rin ang ika-11 baitang. Ang mga hayop sa dagat na umabot sa antas na ito, ang kanilang mga katawan ay napakalaki na rin ngayon, kaya ang numero 1 platform ng tunggalian ay napakalaki. Hindi ko alam kung ilang grade sila ng mga sea beast. 10 top quality ba, o 11? Kalokohan, ito ay dapat na isang nangungunang 10 baitang, napakakaunting mga tao ang maglalakas loob na pumili ng 11 baitang sea beast para sa isang tunggalian. Habang nag-uusap ang lahat, direktang tumalon si Lance sa number 1 dulang platform. Sino ang taong ito? Ang kabuuang bilang ng mga taong nakarating sa innate great perfection sa ating akademya ay mahigit 80 lamang sa kabuuan, nakita na natin silang lahat, bakit hindi natin nakita ang taong ito noon? Si Andrew at ang iba ay sumigaw mula sa itaas, Senior Lance, go for it. Si Andrew ay nasa sabik, isang karangalan na makilala ang isang tao na isa ng innate great perfection, at gayon din, isang taong naging isang innate great perfection mula noong siya ay nagsimula pa lamang sa pag-aaral. Ang talento at pagkakataong ito, ang hinaharap ay talagang hindi mahuhulaan, at ngayon ay nakakausap pa rin siya, samantalang sa kinabukasan, walang kwalipikasyon para makausap siya. Tahimik na nakatayo si Lance sa entablado ng dulang. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang isang malaking, 3 metrong kapal na pinto sa tabi ng entablado ng tunggalian. Sa gitna ng hiyawan ng lahat, lumabas ang isang silayon na nababalutan ng silver white armor. Ito ay isang white armored silayon, oh my god, ang depensa ng white armored silayon na ito ay napakalakas na walang maglalakas loob na pumili nito, hanggang ngayon, hindi pa ito lumalaban, ito ay isang ika-11 baitang medium sea beast. Wow! Ang tapang ng lalaking ito, hindi ba siya natatakot mamatay kung hindi siya mananalo? Ungol. Ang puting armored silayon ay umungal, ang dagandong ay biglang nagpabingi sa mga tenga ng mga nanunood sa itaas. Hawak ni Lance ang isang kutsilyo at espada sa kanyang kamay, na nasa average na grado, hiniram sila ni Lance kay Andrew, si Lance ay kasalukuyang kulang sa isang madaling gamiting, mataas na uri ng armas. Ang dalawang maiikling espada na taglay ni Talia ay mga kutsilyong huwad. Mula sa napakataas na grado ng mga mina ng meteor, na dinala niya bago siya tumawid. Sa kasamaang palad, hindi madala ni Lance ang espadang iyon mula sa kanyang nakaraang buhay, ngunit sa halip, nakita niya ito minsan sa mga alaala ng nakalimutang lungsod noong Marshall Isla. Ungol.
Ang White Armored Sea Lion ay sumugod kay Lance, isang malaking nilalang na may taas na 6 na metro. Swoosh! Sabay laslas ni Lance gamit ang isang talon at isang espada. Wow! Ang White Armored Sea Lion ay tumigil, at sa susunod na segundo, ang katawan ng White Armored Sea Lion ay nahati sa kalahati mula sa gitna. Natigilan ng mga tao, ang ika-11 baitang medium White Armored Sea Lion ay pinutol sa 2 piraso ng lalaking ito sa isang galaw, napakalakas na espada at sable technique. 708. Sino ang lalaking ito? Napakalakas. Tiningnan ni Lance ang White Armored Sea Lion na nahati sa 2 sa kanyang harapan, at medyo nalilito sa kanyang sarili. Sa katunayan, si Lance mismo ay hindi inaasahan na ang kanyang kombinasyon ng espada ay magiging napakalakas, at ang puting Armored Sea Lion na ito, na kilala sa depensa nito, ay nahati niya sa 2 piraso sa isang galaw. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa platform ng tunggalian, ang malakas na taong responsable para sa pagpaparehistro ay tumingin kay Lance at palihim na nagsabi, ang taong ito ay karapat-dapat na maabot ang innate great perfection sa sandaling siya ay dumating, ang sword at saber unification technique ay ginawa niya. Ang kakaganap lang ay hindi bababa sa ika-12 baitang martial art, makapangyarihan, tanging sa innate realm, na kapag sanay siya sa isang ika-12 baitang martial art. Karaniwan, ang mga malalakas na tao lamang sa Unity Realm, ang kanilang mga isipan ay nakakapagsanay ng ika-12 grade martial art. Matapos patayin ni Lance ang puting Armored Sea Lion, lumipad siya sa lupa mula sa duel platform. Lahat ay nakatingin sa kanya at pinag-uusapan siya. Nadama ni Lance na hindi ito kasiya siya ngayon lang, ang isang labanan na napakadaling ice spike ay hindi man lang nakakatulong sa kanyang lakas at pag-unlad sa larangan. Agad na naglakad si Lance pabalik sa registration desk, gusto ni Lance na magkaroon ng isa pang tunggalian. Hello, Senior? Gusto kong magkaroon ng isa pang duel, may limitasyon ba ito? Tanong ni Lance sa malakas na lalaki na kakatapos lang magrehistro. Lance, talagang karapat-dapat kang maging isang henyo, ang puting Armored Sea Lion na may ika-3 antas ng lakas ng innate great perfection ay nahati talaga sa kalahati sa iyong pagkilos. Pinuri ng malakas na lalaking namamahala sa pagpaparehistro, at dahil sa malakas na talento ni Lance, kinausap niya si Lance sa ibang tono kaysa sa iba. Nako, ako mismo hindi ko inaasahan. Anong klaseng sword technique ang ginawa mo? It's a 12th grade martial art, right? Umiling si Lance at sinabing, hindi, ang pinagsamang espada at saber na kakaganap ko lang ay hindi isang set ng mga kasanayan, ito ay 2 set lamang ng 9th grade martial arts. 2 set ng 9th grade martial arts na pinagsama upang makabuo ng kapangyarihan ng isang ika-12 baitang martial art, na gawa mong gamitin ang 2 sa isang isip hanggang dito, humanga. Sabi ng malakas na lalaki. Hehe. Bahagyang ngumiti si Lance, hindi madaling magkaroon ng isang malakas na lalaki mula sa Star Ocean Academy na nalampasan ang likas na talento sa paghanga. Senior, ako. Ang pangalan ko ay Yi Tianxing. Ah, Senior Yi Tianxing? Maaari ba akong magkaroon ng isa pang tunggalian? Oo, pero kapag natalo ka, mamamatay ka pa rin sa yugto ng dulang. Siyempre naiintindihan ko iyon, kaya sa pagkakataong ito, pipili ako ng mas malakas na Sea Beast, pagkatapos ay isang pang-11 na top grade Sea Beast. Okay, anong klase? Tiningnan ito ni Lance, nagpa siya sa isa sa kanila, at sinabing, itong Blackman Devil Snake na lang. Sigurado ka ba? Ah, anong problema? Lance, itong Blackman Demon Snake? Isa itong Sea Beast na may napakalaso na kalikasan, mahigit 10 metro ang haba, sigurado ka ba? Itong Blackman Devil Snake, ang lakas nito ay umabot na sa pinakamataas na antas ng likas na pagiging perpekto ng tao. Alam mo ba ano ang ibig sabihin ng maabot ang pinakamataas na antas? Ibig sabihin itong Blackman Devil Snake, mayroon itong isang paa na nakatuntong sa Unity Realm. Medyo kinilig si Lance nang marinig ang pagpapakilala nitong si Yi Tianxing, hindi ito exercise, duel ito, ikaw o ako, kung hindi manalo si Lance, kailangan niyang mamatay, meron. Walang pagkakataong makatakas, dahil sarado ang platform ng tunggalian. Ito.
Kinailangan ding mag-alinlangan ni Lance, pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng buhay. Walang larong pambata. Gayunpaman, gustong harmony ni Lance ang kanyang sarili. Fuck it. Let's duel. Sabi ni Lance sabay kagat. Sige, maghanda ka na. Si Lance ay lumipad pabalik sa dulang platform number 1, at ang mga nanunood ay labis na nabigla nang makita na si Lance ay gustong magkaroon ng isa pang laban. Ang mga henyo ay iba, kung ito ay isang ordinaryong internasyonal na mag-aaral, ang bawat buwan na araw ng tunggalian ay magiging pinakamahirap, ngunit ang mga henyo ay patuloy na hinahamon ang kanilang sarili. Makalipas ang halos 5 minuto, handa na ang dulang stage number 1. Hinawakan ni Lance ang kanyang espada at saber sa kanyang kamay, si Lance mismo ay hindi alam na ang kanyang pinagsamang espada at saber ay nagawang gamitin ang kapangyarihan ng ika-12 baitang martial art, dahil ang kapangyarihan ng ika-12 baitang martial art ay maaari lamang gawin ng isang malakas na tao ng Unity Realm. Nangangahulugan iyon na si Lance ay hindi matatalo laban sa Blackman Devil Snake. Sa sandaling ito, sa sahig ng platform ng dulang na ito, maraming tao ang pumasok sa pasukan, at sinabi ng isang likas na babae sa ilang bagong recruit na bagong internasyonal na estudyante sa likod niya, ito ang platform ng dulang na sikat at magpapalamig sa iyo. Sa hinaharap, ang platform ng tunggalian na ito, na may 12 ng mga yugto, ay kung saan ang mga dayuhang estudyante ay nakikipaglaban sa mga hayop sa dagat araw-araw. Sa likod ng innate perfection na babaeng ito, isa sa mga bagong recruit na internasyonal na estudyante ay si Leslie. Dati nang tumakbo si Leslie sa Misty Forest, siya ay sapat na matalino upang maiwasan ang maraming tao na umaabuso sa kanila, at sapat na swerte na nakabangga sa pinuno ng isang grupo na tinatawag na Goddess Organization. Sa likod niya, na siyang likas na perpektong babae sa kanyang harapan, nakita ng pinuno ng Goddess Organization na maganda si Leslie at agad niyang inimbitahan si Leslie na sumali sa Goddess Organization, at pumayag si Leslie nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Kaya, natagpuan ni Leslie ang organisasyon at hindi na nag-aalala tungkol sa pagiging inabuso o nadungisan o ano pa mang katulad niyan. Pagkatapos, ang pinuno ng Goddess Organization ay dumating sa yugto ng tunggalian kasama ang ilan sa kanyang mga bagong recruit na lalaki upang tingnan. Sa sandaling iyon, nakita ng pinunong iyon ng Goddess Organization na napapaligiran ng maraming tao ang dulang stage no. Isa, at agad na nagsabing, "Oy, nakakagulat na ang dulang stage no." Isa nga'y na-activate ngayon, parang wala anumang tunggalian ng malalakas na tao na napakahusay ngayon. Sa likod niya, isang bagong internasyonal na estudyante na katulad ni Leslie, isa ring bagong estudyante, ang nagtanong, "Head, ano ang espesyal sa dulang stage no?" Isa. Bakit parang nagulat ka? Kalokohan, dulang stage no. Isa nga'y nakalaan para sa pinakamalakas sa katutubo, lampasan natin at tingnan ang labanan ng pinakamalakas sa katutubo. Lumapit ang ilang tao at agad na nakita si Lance na nakatayo sa entablado ng dulang, naghihintay na palayain ang Blackman Devil Snake. Wow! Kaya gwapo pa rin siya, napakagaling. Nakita ng pinuno ng Goddess Organization si Lance na may isang nymphomaniacal na tingin sa kanyang mga mata, kung gaano kaakit-akit na maging isang innate great perfection powerhouse at isang gwapong lalaki muli. Ha! Nagulat si Leslie nang makita niyang si Lance iyon. Si Lance ito. Lihim na sabi ni Leslie, nakatingin siya kay Lance ngayon, nakatayo siya sa entablado ng dulang number 1, maraming mga mata ang nakatingin sa kanya, maging ang pinuno ng kanilang organisasyon ay nakatingin sa kanya ng obsessive. Mga mata ngayon, sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Leslie ang pagpintig ng kanyang puso, parang ang sandaling ito, napakakaakit-akit. Ang pinuno ng organisasyon ng Diyosa ay nagsabi sa ilang bagong recruit na mga subordinate ni Leslie, ang malakas na likas na perfectionist na ito ay napakagwapo, ginagarantiya ko na siya ang pinakagwapo sa higit sa 80 mga likas na perfectionist na hindi pa nakapagtapos sa Star Ocean Academy. Kung may boyfriend akong ganito, sobrang saya ko talaga.
Gustong sabihin ni Leslie na kilala niya siya, ngunit hindi niya ito sinabi nang ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, dahil tiyak na hindi naniniwala ang mga tao na siya ay isang underling ng organisasyon ng iba, ngunit si Lance, na isang pag-iral na kahit ang pinuno ng kanilang organisasyon ay dapat handgun, nadama na ang agwat ay napakalaki. 700. Sa dulang stage number 1, tumingin ang mga mata ni Lance sa gate sa gilid ng dulang stage. Unti-unting bumukas ang gate. Inaayos ni Lance ang kanyang mga pag-iisip sa pakikipaglaban sa kanyang isipan, pagkatapos ng lahat, ito ay isang 11 baitang superior si Beast, ang pinakamaliit na bagay ay mapapahamak. Phew! Siguradong hindi magiging epektibo ang vertigo attack ko laban sa Blackman Devil Snake na ito, kaya gagamitin ko ang Ghost Will Decision at pagkatapos ay mabilis na gagawin ang Sword Combination Attack. Kaya lang, hindi pa nakakaisip si Lance ng anumang paraan para harapin ang napakalason na depensa ng demonic snake na ito. Lason, hindi magaling si Lance dito. Ngunit si Lance ay hindi masyadong nag-aalala, kung tutuusin, hindi ganoon kadaling masira ang kanyang innate abstruse chi. Si Lance mismo ay hindi sigurado sa kapal ng kanyang innate abstruse chi, at ito ay mahusay na makita. Ang kapal ng innate abstruse chi niya. Wow! Bumukas ang gate. Napabuntong hininga ang lahat at kinakabahang tumingin kay Lance. Natahimik ang buong dulang stage number 1. Gayunpaman, hindi kaagad lumabas ang Blackman Demon Snake, na para bang nanunood ito, o marahil, iniisip din ng Blackman Demon Snake ang estilo ng pakikipaglaban nito, tutal, ang isang si Beast ng ganitong antas ay nagtataglay din ng pangunahing katalinuhan. Boom! Biglang may lumabas na itim na anino. Ang Blackman Devil Snake ay gumagalaw, at inatake muna nito si Lance sa pinakamabilis nitong bilis, sinusubukang patakbuhin si Lance para sa kanyang pera o pasanin ang kanyang psyche sa unang hampas nito. Ngunit sa kasamaang palad, ang Blackman Demonic Snake na ito ay nagkamali sa paghusga kay Lance, at ang bilis ng Ghost Will Dueling ni Lance ay higit pa rito. Biglang kumislap si Lance at nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw si Lance sa ibabaw ng ulo ng Blackman Devil Snake. Wow! Ang sable at espada ni Lance ay sabay na tumama sa Blackman Devil Snake. Ang walang katulad na saber at sword chi ay palm unit sa ulo ng Blackman Devil Snake. Gayunpaman, ang Blackman Devil Snake ay hindi ganoon kadaling harapin, at bago pa malapit ang pag-atake ng saber ni Lance, ang ulo nito ay biglang tumalsik ng dalawang bahid ng purong itim na lason na gas. Agad na ginamit ni Lance ang Ghost Will Resolve para iwasan ang pag-atake ng Blackman Devil Snake. Sa ganitong paraan, si Lance at ang Blackman Demon Snake ay nakipaglaban sa isang nakakagulat na tunggalian ng buhay at kamatayan sa duel platform. Napabuntong hininga ang lahat ng nasa stand habang pinapanood nila ang laban sa duel stand. Hindi kayang patayin ni Lance o ng Blackman Devil Snake ang isa pa ng ganoon kadali. Ang Blackman Devil Snake ay maaaring magbuga ng makamandag na gas mula sa buong katawan nito, at ang nakakalason na gas attack nito ay maaaring aktwal na neutralisahin ang atake ng espada ni Lance, na naging dahilan upang mas mahirap para kay Lance. Ang makamandag na gas ng Blackman Devil Snake ay hindi rin nagawang saktan si Lance dahil ang Ghost Will Resolution ni Lance ay hindi mahuhulaan sa isang flash ng liwanag. Ang enerhiya ni Lance ay nauubos habang nagpapatuloy ang labanan, at ang Blackman Devil Snake ay gumamit ng makamandag na chi nito ng napakaraming beses na ito ay mabilis ding nauubos. Pagkaraan ng halos 10 minuto, biglang sinabi ni Lance, malapit na, oras na para matapos. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance na ang Blackman Devil Snake ay nakakonsumo ng maraming kapangyarihan nito. Ito ang intensyon ni Lance na hayaan itong mag-spray ng nakakalason na gas at ubusin ang sarili nito. Sa puntong ito, malapit na ang oras. Buzz! Malakas na hinampes ni Lance ang tiyan ng Blackman Devil Snake, gayon din, ang tiyan ng Blackman Devil Snake ay nagbuga ng makamandag na gas. Gayunpaman, ang tunay na layunin ni Lance ay hindi ang tiyan, ito ay isang diversion lamang. Sa susunod na sandali, ang Ghost Will Decision ni Lance ay kumislap, na lumilitaw sa bungo ng Blackman Devil Snake, at malapit ito sa bungo nito. Idiniin ni Lance ang kanyang palad sa bungo ng Blackman Devil Snake at sinipsip. Susot! Ang dakilang batas ng Kung Fu.
Wow! Ang panloob na kapangyarihan ng Black Manmos ay sinisipsip ni Lance. Sa unang pagkakataon na sinipsip ni Lance ang kapangyarihan ng Sea Beast, akala niya ay hindi siya magtatagumpay, kaya't nilabanan niya ang panganib na ma-spray ng knuckle-alasong gas, ngunit hindi niya inaasahan na tulad ng isang tao, maaari rin niyang sipsipin ang kapangyarihan nito. Ungol. Ang Black Man Devil Snake ay sinisipsip ni Lance at patuloy na umuungal, ang katawan nito ay nawawala ng lakas sa isang tuloy-tuloy na agos. Sa sandaling ito, sinabi ni Lance sa loob-loob, kung ang kapangyarihan ng Devil Snake ay maaaring sipsipin, kung gayon ang espiritual na kapangyarihan din nito. Bigla, si Lance ay nag-convert sa absorbing spiritual power. Oo naman, ang espiritual na enerhiya ng Black Man Devil Snake ay sinipsip ni Lance, at wala pang 5 segundo, ang espiritual na enerhiya ng Black Man Devil Snake ay sinipsip ni Lance. Namanhid ang ulo ng Black Man Devil Snake. Boom! Ang Black Man Devil Snake ay nahulog sa entablado ng duling na may malakas na putok. Lihim na sinabi ni Lance, napakakaunting enerhiyang espiritual. Ang lakas ng pag-iisip ng Black Man Devil Snake na ito ay hindi man lang maihahambing sa mga powerhouse na iyon ng Unity Realm na sinipsip nito noon, malamang na hindi pa ito isang ikasampu nito, pagkatapos ng lahat, ang Black Man Devil Snake ay nasa innate realm pa rin, kahit na ito ay katumbas na ng rurok na innate great perfection. Pinatay ni Lance ang Black Man Demon Snake dahil sinipsip nito ang kapangyarihan ng Black Man Demon Snake, kaya hindi ito gaanong nakakonsumo, at kung ito ay ibang tao, tiyak na makakakonsumo ito ng marami, sa bagay na ito, si Lance ay may napakalakas. Kakayahang lumaban muli. Wow! Anong power technique ang ginamit niya? The Secret of Absorbing Power. Lahat ay pinanood si Lance na nag-uusap, maging ang malakas na lalaking iyon na tinatawag na Yi Tianxing ay nakasimangot at mukhang nag-iisip. Habang lumilipad si Lance sa isang dulang platform, gustong tuwang-tuwa si Andrew na umakyat at kausapin si Lance, ngunit sumigaw si Yi Tianxing na iyon, Lance, pwede ba kitang makausap? Oo naman. Kung gayon ay umalis na tayo. Umalis si Lance sa duel stage at sinundan si Yi Tianxing sa isang tahimik na lugar. Senior Yi, hindi mo ba kailangang magparehistro? Tanong ni Lance. Ngayon ay nasa huling tunggalian ka na, Lance, ang ginawa mo lang, ito ba ang Sokong Power Technique? Natigilan si Lance, na pangalanan ni Yi Tianxing ang Sokong Power Technique, ngunit ito ay normal, ang isang matalinong tao ay maaaring makakita sa isang sulyap na ito ay kapangyarihan ng pagsipsip. Tanging si Lance lamang ang nakakaalam na siya ay hindi lamang hinihigop ang kapangyarihan, ngunit din ang Diyos. Hehe, maganda ang paningin ng senior, oo, ito talaga ang Sokong Power Great Law. Heavens, ito talaga ang Sokong Power Great Method. Nagulat si Yi Tianxing, sobrang nabigla nang marinig itong sinabi ni Lance ng personal. Bakit ganyan ang ekspresyon ni Senior? Tanong ni Lance. Lance, ang Sokong Power Technique na ito ay matagal nang nawala. Nagtanong si Lance, dahil matagal na itong nawala, paano mo malalaman, ngunit tinitingnan kita, mukhang hindi ka nabago sa Sokong Power Method na ito, sa hitsura mo, dapat ay madalas mo na itong narinig. Oo, madalas ko na tong narinig ihahatid na kita para may makilala. WHO. Malalaman mo kapag pumunta ka doon. Agad na isinama ni Yi si Lance at lumipad sa isang tiyak na lugar sa Star Ocean Academy, lumipad ng halos kalahating oras at nakarating sa isang tahimik na bangin sa ibaba. Senior Yi, saan ang lugar na ito? Nandito na ba tayo? Lance, bigla kong hindi alam kung gusto kitang isama para makilala siya ngayon, hindi ko alam kung biyaya ba ito o sumpa. Tumingin si Lance kay Yi Tianxing na naguguluhan, sinabi niyang isang sandali ay gusto niyang kunin si Lance para makipagkita sa isang tao, pagkatapos ay sinabi niyang ayaw niyang pumunta sa takot na saktan niya si Lance. 710. Senior, pakiramdam ko ay mabuting tao ka, kaya maaari mo ring sabihin ang iyong sasabihin. Sabi ni Lance. Sayang, Lance, para sabihin sa iyo ang totoo, ang taong isasama ko sa iyo upang makilala ay ang presidente ng Star Ocean Academy. Ang principal ng Star Ocean Academy.
Nagulat si Lance, unang araw pa lang niya sa Star Ocean Academy ngayon at nakikipagpulong siya sa principal, masyado itong mabilis. Sinabi ni Tianxing, Lance, kalimutan mo na ito, mas gugustuhin kung huwag kang dalhin sa principal, natatakot akong magdulot ito ng kapahamakan sa iyo. Senior Yi, hindi ko masyadong naiintindihan ang gusto mong sabihin. Lance, ito ay ganito. Ang principal ng ating Star Ocean Academy, siya ay naghahanap ng parehong bagay sa loob ng mahigit 100 taon. Anong klaseng bagay? Ang diskarteng lakas ng pagsipsip. Nagulat si Lance. Kaya alam ko ang tungkol sa Sokong Power Great Law, dahil nalaman ko ito sa principal, mahigit 100 taon na niyang hinahanap ang Sokong Power Great Law, pero sa kasamaang palad, hindi niya nakuha ang kanyang sana, nawala na, hindi ko inaasahan na makikita kita ngayon. I originally wanted to take you to see the principal, but I suddenly felt that I can't take you so rashly. Bakit? Isipin mo, mahigit 100 taon nang naghanap ang principal para sa Sokong Power technique na ito, ibig sabihin, gusto niyang makuha ito ng husto, kaya hindi ko alam kung magdadala ito sa iyo ng anumang kalamidad. Naiintindihan ko, pero kahit na magdulot sa akin ng kapahamakan, wala lang yun kundi ang pilitin akong ituro sa kanya yun wala naman dapat kapahamakan, hindi naman masama kung makilala ko pa si principal. Ito. Sa kanyang puso, gustong makilala ni Lance ang principal, alam ni Lance na kailangan niyang makakilala ng mas malalakas na tao sa mundong ito, sinisipsip lang ang Power Great Method, kung makikilala niya ang principal, ito ay maging sulit na ibigay ito sa kanya. Si Lance ay walang pakialam sa Sokong Power Great Law na ito, sa halip, ang Sokong God Great Law ay ang hindi kailanman ihahayag ni Lance. Hindi, Lance, hindi pa ako tapos. Magsalita ka. Lance, hindi ko alam kung totoo o hindi, narinig ko na ang presidente ng Star Ocean Academy, ang dahilan kung bakit siya nagpakahirap hanapin ang Sokong Power Great Law ay dahil gusto niyang magbukas ng isang kayamanan. Siyempre, narinig ko ito. Totoo man o hindi, hindi ko matiyak. Kaya nga hindi kita madadala sa principal ng padalos-dalos, kung sakaling ang kayamanang ito ay nakatadhana sa iyo, ngunit dahil sa aking paglipat, ibinigay ko na ang iyong kapalaran sa iba. Sabi ni Tianxing. Hindi naman, anong uri ng kayamanan ang mayroon? Medyo natahimik si Lance. Nako, ang hinahanap ng principal sa loob ng 100 taon, hindi naman imposible, kung tutuusin, napaka-ambisyosa ng ating principal, hindi siya payag na maging principal ng isang isla, di ba? Gusto rin niya maging hari, sa bagay, ayokong dalhin ka sa principal, patawarin mo ako. Tumango si Lance, kung talagang may ilang kayamanan na kailangang matutunan upang sumipsip ng kapangyarihan upang mabuksan, kung gayon ay hindi ito maituro ni Lance sa principal, maaari rin niyang itago ito para sa kanyang sarili. Salamat, Senior Yi. Naku, walang dapat ipagpasalamat, Lance, ikaw ay isang napakatalentadong tao na may di masusukat na potensyal sa hinaharap, kaya't bumalik muna tayo. Mabuti. Si Lance at Tianxing ay bumalik sa Star Ocean Academy sa paraan ng kanilang pagdating. Senior Yi, pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa martial arts realm mo Tanong ni Lance. Oo, ang aking martial arts realm ay Hop. Ang tuktok ng kalagitnaan ng unang kaharian. Wow, napakalakas. Ngumiti si Lance. Hindi gaano. Kung gayon, anong antas ang iyong principal? Tanong ni Lance. Principal nasa paligid siya ng rurok ng yumaong Unity Realm, o di kaya'y naabot na niya ang pagtatapos ng Unity Realm. Ngumiti si Lance, hindi iyon mas malakas kaysa sa iyo. Lance, huwag mo nang uulitin iyon, pagtatawanan ka ng mga tao kapag narinig ka nila, ang mid-peak ng Unity Realm at ang late peak ng Unity Realm, malaking pagkakaiba iyon Oh, Senior, naisip ko na ang principal ng Star Ocean Academy ay malamang na nalampasan ng Unity Realm, sabi ni Lance. Si Tianxing, gayunpaman, ay tumawa, Brother Lance, hindi mo ba talaga alam, o peke kang hindi alam, na lumalampas sa Unity Realm? Umakyat ka sa hagdanan. Ang buong mundo, natatakot ako, ay walang pag-iral na ganyan.
Lumalampas sa larangan ng pagkakaisa. Hindi naman, sa buong mundo, wala na bang pag-iral sa kabila ng kaharian ng pagkakaisa? Nagulat si Lance. Naku, normal lang na hindi mo alam, tutal bata ka pa, at nasa kaharian ka pa ng innate. Diyos ko, lampas sa kaharian ng pagkakaisa, napakahirap. Kalokohan, ang transcending innate nature ay hindi na makakamit sa buhay ng maraming tao, at pagkatapos ay lampasan ang kaharian ng pagkakaisa. Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadali? At least wala akong narinig na martial path ng sinuman, sa mundong ito, na lumalampas sa kaharian ng pagkakaisa. Sa mundo, iyong mga emperador ng iba't ibang imperyo, hindi rin nila nalampasan ang Unity Realm. Siyempre hindi. Ang mga emperador na iyon ng mas malalaking imperyo ay nasa kaharian ng Unity Perfection, habang ang mas maliliit na kaharian, ang kanilang mga emperador ay nasa kaharian ng Unity Perfection. Ang principal ng aming Star Ocean Academy, ang kanyang panloob na pagnanais ay maging isang emperor ng isang maliit na imperyo, tama ba? 10 taon na ang nakalipas, ang aming principal ay nasa tuktok ng Late Unity Realm, at ngayon pagkatapos ng 10 taon, hindi ko alam kung nakapasok na siya sa Complete Unity Realm. Hindi maiwasan ni Lance na isipin ng Emperor ng North Empire, si Lance ay maswerte na nakilala siya minsan noong nakaraang taon, kasunod ng 40 prinsipe sa Royal Feast, sa oras na iyon, ang Emperor ng North Empire, ang kanyang lakas ay labis na nagulat kay Lance. Sa oras na iyon, ang grupo ng mga courtier ay lumuhad at si Lance ay tumangala lamang sa kanya nang may pagtataka, naramdaman ni Lance ang kanyang mga mata na nanunuot, kasing liwanag ng araw, na inaapi ang lahat gamit ang kapangyarihan ng kanyang katawan, na naging dahilan upang magpasakop ang lahat. Naisip ni Lance na ang emperador ng North Empire, na napakalakas, ay dapat nalampas sa Unity Realm. Sa hindi inaasahan, si Lance ay kinutya dahil sa pag-iisip nito, na nalampasan ang Unity Realm, napakahirap, kung gaano karaming tao ang sumubok na malampasan ang Unity Realm sa buong panahon, ngunit walang sino man ang nakalampas dito. Walang nakakaalam anong uri ng kaharian ang nasa itaas ng Unity Realm. Si Lance at Tianxing ay bumalik sa Star Ocean Academy. Kuya Lance, bakit hindi tayo maghapunan sa bahay ngayong gabi? Iniaya ni Tianxing. Ito, Senior Brother Yi? Paano ko sasabihin ito? Isa kang malakas na tao na lumalampas sa likas, isa lang akong District Innate Great Perfection, paano ko matatawag ang sarili ko na kapatid mo, at hayaan mo akong imbitahan ako sa hapunan? Nahihiya si Lance. Si Tianxing, gayunpaman, ay tumawa, napakabata mo para maabot ang innate great perfection, hindi ako naniniwalang mas masahol ka pa sa akin sa hinaharap, bukod pa, marunong kang sumipsip ng kapangyarihan, kung talagang ang lakas ng pagsuso na ito related to a certain kind of treasure, then I still have to have a good relationship with you, all the more, in case, in the future, you become the ruler of a country, hindi ba ako uunlad kasama mo, hahaha, Kuya Lance, you're welcome. Halika, tayo na, dapat wala kang matutuluyan sa unang araw mo sa Star Ocean Academy. Oh,